I have a brown, green, bright, light brown, dark brown. This is brown. This. You can use today. You can say hello. Cái này để cho trên sông giữ công tắc đen tại Việt Nam mọi người. Có gì muốn gì có đó, không sao hết. Mà không có đem theo nhưng mà mình sẽ support hết. Free. Free. Don't worry. Chuyện nhỏ. Magandang araw po sa inyo at welcome back dito sa ating panibagong video. Mga kapolitika, ating pag-uusapan at magbibigay tayo ng update dito kay Chelsea Fernandez para sa kanyang laban dito sa Miss Cosmo 2025 na ginaganap pa rin sa bansang Vietnam dahil ngayon ay third day na ng mga candidate. Pero ating pag-uusapan itong mga komento at mga reaksyon ng ating mga netizen dito sa social media na ang sinasabi nila ay bakit ganun daw ang standard ng mga beauty ng mga candidates or mga contestants dito sa nasabing competition. Pero bago ang lahat ay huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe na rin kayo para updated kayo sa ating mga latest issue. At napansin nga po ng ating mga netizen na bakit ganito daw ang standard ng beauty, bakit hindi naman sa pag-aano mga kapolitika pero hindi daw magaganda yung ibang mga candidate at very normal lang daw, very common daw yung mukha ng mga kandidata dito sa Miss Cosmo 2025. So baka daw ang pinagbasihan ng ibang mga national director or ng mga taga-ibang bansa ay yung kinurunahan ng Miss Cosmo 2024 na si Ketut Primata Julia Street. So sa madaling sabi ay ito yung prototype ng Miss Cosmo. Kasi di ba pag Miss International meron silang standard na beauty na kinakailangan manika, maputi, cute yung mukha. So ganun yung ano nila, yung imahe ng Miss International, yung ambassador kumbaga nila. And then sa Miss Grand naman, meron din silang standard na kailangan maliksi, kinakailangan na all package merong 4Bs. So and then dito naman sa Miss Universe meron ding standard. So ang Cosmo meron rin. So yung si Ketut daw yung standard ng beauty sa Miss Cosmo, kung kaya ang comment ng ibang mga netizen, again hindi tayo nang babash or hindi tayo nagsasalita ng negatibo, pero yung comment ng ating mga netizen ay bakit ganun daw, hindi daw maganda yung ibang mga bansa yung ipinapadala ng kailang representative. So magbibigay tayo ng ating reaction at ng ating opinion. Ano ba yung ating masasabi dito sa comment or opinion ng ating mga netizen na yung iba daw is hindi pa daw matatangkad? Siguro mga kapolitika, hindi natin ma-blame yung mga taga-ibang bansa na yun ang ipapadala nila dahil nga dito kay Ketut na ito daw yung prototype ng Miss Cosmo. So binasi lamang nila dahil nga yung kung magpapadala sila ng sobrang ganda ay baka masasayang lang yung effort. So ang sabi pa nga ng ibang mga netizen ay parang si Chelsea Fernandez lang daw ang maganda at yung some of the Latinas. So totoo naman yun at yun din ay base sa ating observation. At magdedepende kasi yan sa koronahan nila ngayong taon 2025. So kung ganun pa rin na standard ay masasabi talaga natin na yun ang quality na hinahanap ng Miss Cosmo. Pero kung kukoronahan nila, gugustuhin nila na kukoronahan yung maganda, total package, ay yun na ang magiging standard of beauty ng kanilang beauty contest. So magdedepende yan mga kapolitika sa maging resulta ng kanilang kompetisyon. So manalo or matalo man itong si Chelsea, ang importante dito ay ma-enjoy niya ang kanyang journey dito sa pageant na nakabase sa Vietnam. Okay, so yun ang aking magreaksyon at meron po palang mga komentary rin dito sa social media, mga opinion ng ating mga netizen nagsasabi na hindi na daw sila boboto dito sa Miss Cosmo. Kasi di ba pag sabi doon sa post ay pag number 1 top choice ka, meron kang spot sa top 10. So I believe yung Cambodia or Myanmar ata ay talagang naglabas talaga sila ng limpak-limpak na salapi at in fact ngayon ay more than 1M na yung kanilang boto dito sa Miss Cosmo sa kanilang voting app or sa kanilang voting website. So yun yung pinaka-update. And then si Chelsea Fernandez ay parang nasa 1,000 pa lang ata yung kanilang yung ating boto doon sa kanilang system.
So hindi masisisi ng Miss Cosmo kung ganun kalamig, ganun ka ganoon ka cold yung acceptance ng mga Pilipino dito sa kanilang promotion, na nagkakaroon sila ng botohan and then magkakaroon ng spot. Kahit pa siguro sabihin na top 10 itong si Chelsea, hindi pa rin kumbinsido ang mga Pilipino dahil in the first place sinayang nila yung opportunity na supposed to be is makakuha sila ng ground base dito sa Pilipinas. But sad to say ay hindi yon kinagat ng Miss Cosmo, hindi yon grinab ni Cosmo yung opportunity na yon, na supposed to be is yung first edition nila is makapag-build sila ng foundation of trust and integrity. So hindi masisisi ng Miss Cosmo na ang mga Pilipino ay hindi na makumbinsi dito sa kailang mga paandar at sa kailang mga pakulo. Siguro one thing lang ang gagawin ng Miss Cosmo, katulad ng nangyari kay Nawat, bigay ang corona sa Pilipinas para at least ay mahupa yung tension at yung tampo, yung coldness ng mga Pilipino doon sa nangyari kay Atisa Manalo. So hindi tayo nagdidemand, pero sa nakikita natin ay deserve ni Chelsea ang corona ng Miss Cosmo 2025. So ang decision ay nasa organization at sa mga hurado, kasi ang sabi daw ay magkakaroon pa rin sila ng judges, at isa dito ito nga si Harna Sando na nanalo sa Miss Universe, at dito rin ata si Paula Shugart sa Miss Cosmo 2025, just like last year na meron siyang appearance dito sa finale ng kanilang competition. Okay? So kung kayo ang tatanungin mga kapolitika, dapat pa bang bumoto ang Pilipinas dito sa Miss Cosmo sa pamamagitan ng ating candidate na si Chelsea Fernandez? Mag-comment down below at huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe na rin kayo para updated kayo sa ating mga latest issue. Hello Vietnam! Xin chào! Xin chào Vietnam and hello Cosmo! Cosmo! Vietnam. Hello Cosmo. Tôi yêu Việt Nam. I love you in my I love you in my I love you in my house and to the beat. Three, two, one, action. You're the Modern life come together from the royal palace into a bustling riverside. Every corner tells every story of our heritage and pride. Being here with the Miss Cosmo allow me to share my beautiful country with the world.
My project focuses on women empowerment and building the women of the new era community. I lead inspiration talk, sharing a message on a social media to motivate all women and all gender. For them to inspire, to pursue confident leadership, and to inspire positive change in their own life. ការអប់រំគឺជាកត្តាដ៏សំខាន់មួយដែលបើកទ្វារឲ្យអ្នកនរគ្នាទទួលបានឱកាសការងារថ្មីៗអភិវឌ្ឍសមត្ថភាពនិងធ្វើឲ្យអ្នកនរគ្នាមានភាពរីកចម្រើនខ្លាំងជាងមុន Alongside my project is having CSR activity, international show and showcasing the beauty, heritage and craftsmanship. Being with a small country and a community volunteer, I have learned a lot of skill and leaderships.